Hi, good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is Salminda Mix Vlog. Nagsasabi magandang umaga po dito sa Bahrain. Magandang umaga din sa Pilipinas. So, itong reaction video ko po ito ay tungkol dito kay Kuya Robin. Ang magandang nangyayari sa buhay ni Kuya Robin. So, itong si Kuya Robin ay nakilala ito ni Kalinga Prap. Dahil mayroon ata nag-scout dyan, and then ni-refer nila kay Kalinga Prap yun, tinulungan siya ni Kalinga Prap. In the first place, kung tutulungan ka talaga ng tao, dapat ay bigyan mo ng pahalagahan mo yung tulong. So, dito kay Kuya Robin, nakilala siya ni Kuya Rap. And then, syempre, tinulungan for financially, food and everything. Ganon. Ganon naman talaga yung mga charity vlogger nagtutulong. And then, after that, pinagawan siya ng bahay ni Kalinga Prap. After siya pinagawan ng bahay is, ginawa siyang magtrabaho dyan kay Kalinga Prap, being K-Boys, na sasama-sama sa mga vlog ni Kalinga Prap. Sinama siya. And then, sa pagkakataon na talagang hindi siya pwede basta-basta talagang mag-work kasi wala nga siyang service. So, binigyan siya ng service ni Kalinga Prap yung motor. So, sa lahat po ng mga vlogger, charity vlogger natin ay dapat talaga magtaos puso tayo magpapasalamat sa kanila kasi in a way sa ginagawa po nila, doon po natin maano na talagang mayroon pa palang tao na hindi mo kakilala, hindi mo kaano-ano, natutulong sa iyo sa kahirapan ng buhay mo. Katulad na lang po dito kay Kuya Robin na natagpuan siya ni Kalinga Prap, although yung buhay daw niya dati is masagana. Dahil syempre, Indian, nagpapautang daw siya ng ganito, ganyan. So, hindi siya pinalad sa pagnenegosyo niya na magpautang. Ngayon, syempre, na-loss na siya, nawala na bankrupt, ganon. So, hanggang nagtrabaho si Ate Pia sa Maynila para may pangtustos sa kanila. So, long distance relationship, dyan siya sa Bicol, nandun, San Sibayam, tapos nandun sa Maynila si Mrs. niya. So, dito for the meantime, mayroon siyang sideline na trabaho na nangunguling. Nag-uuling siya, so pumupunta siya sa bundok. For 2 days siya, hindi siya umuwi dyan sa kanila para din mayroon din siyang maitulong o maiambag man lang dito sa kanyang misis na ang misis niya ay nagtatrabaho nga. So, hindi pa rin sumasapat sa kanila yung kinikita ni Ate Pia sa Maynila. Kasi yung mga anak niya nga ay 4, nag-aaral yan ang 4 niyang anak. So, hirap din talaga siya. Siyempre, nakikita rin naman natin sa pagmumukha ni Kuya Robin noon na natagpuan siya ni Kalinga Prap hanggang ngayon na there's a difference kahit sa pagmumukha niya, sa pangatawan pagmumukha niya. Noon ay parang ang payat niya noon talaga, hindi tulad ngayon na talagang maaliwalas ang mukha ni Kuya Robin. So, dito sa pagtulong ni Kalinga Prap sa kanya ay ang hindi talaga niyang mawagsik sa isip at puso niya yung pagpapasalamat niya sa Diyos, pagpapasalamat niya diyan kay Kalinga Prap. Kasi guys, sa mga tinutulungan ng mga charity vlogger, bihira lang po yung talagang pinupursut nila o pinupursige nila yung tulong sa kanila ng mga vlogger kasi karamihan is like they are just wasting anything kasi umaasa na lang sila doon sa tulong. Hindi na rin nila ginagawa kung ano yung dapat nilang gawin na bilang isang natulungan ng charity vlogger. Halimbawa na lang bibigyan ka ng puhunan na para magnegosyo pero binaliwala mo yon. Kumbaga hindi hindi iningatan. Oo naman po mga kababayan, alam po ba naman natin na talagang mahirap din kasi ang gumawa ng negosyo kung talagang hindi mo alam yung palaguin. Oo, nandun na tayo kasi karamihan sa nagninegosyo
nalulugi pati puhunan na kukuha natin. Dahil nga doon natin kinukuha ang pangangailangan natin araw-araw doon sa negosyo natin na yon. So, ang dapat natin gawin, kung halimbawa ganun man, di dapat wise ka sa ganung sitwasyon, lalo na ngayon na sa panahon natin ay lahat talaga ay mahal na. Sa akin side, mga kababayan, naranasan ko rin ang magnegosyo at nawalan. Dahil nga din doon sa, syempre, magkano lang yung puhunan mo, and then, doon mo kukunin araw-araw yung gastusin ninyo. Talagang mapupudpud po talaga yun. Dahil nga, sa maliit na kikitain mo, ay kulang pa rin doon sa pangtustos ng sa pamilya mo. Pero sa ganitong sitwasyon, kung mayroon man charity vlogger na tutulong sa iyo, this is your choice na talagang ipakita mo na talagang yung tulong nila ay hindi mo binabaliwala. Kung halimbawa man lang ito ay syempre may talaga na mababankrupt ka, mawawala yon. Hindi natin inaasahan na ganun. And then, ipaliwanag or alam naman siguro ng mga karamihan, nakikita naman siguro ng karamihan na doon sa through the vlog na iyon ay talagang kahit ipursot mo na ipupursige mo yung negosyo na gagawin mo ay talagang nawala dahil nga nagagamit mo doon sa iyong pangangailangan sa iyong pamilya. Yun. Pero sa lahat po natin na tayo ay tinutulungan, dapat po talaga natin ipagpapasalamat yun sa Panginoon na sa taong tumulong sa atin. Yun po ang number 1. Katulad na lang nito ni Kuya Robin, hindi naman siya siguro aasenso ng ganito kung hindi talaga na mayroon siyang pusong, yung bang napaka bait na tao, napaka down to earth talaga niyang tao. Kasi yan blessings just in 1 year, blessing niya ay nandyan na. Mga kababayan, sa aming tulad naming OFW, hindi po namin mapoproduce yan for 1 year. Ang magkaroon ng bahay, magkaroon ng sasakyan, magkaroon po ng 2 wheels o 4 na wheels. We cannot provide that in one year. Magkano lang po yung sinasahod namin bilang isang OFW. So, they are so lucky that we have a charity vlogger to help us there in Philippines, na yung mga taong nangangailangan, yung mga taong kapuspalad ay mayroon tumutulong, mayroong bukal na puso, taong tumulong sa mga ganyan. So, asan na pa natin yung hahanapin o bakit hindi pa natin papahalagahan? Kasi kung i-compare po ninyo yan sa aming OFW na parang abroad din, no, hindi po namin yan makukuha for 1 year. Hindi. Yan dyan kay Kuya Robin, is just a 1 year. Mayroon na siya 4 wheels, mayroon siyang 2 wheels, may bahay siya, is just a 1 year. Siyempre kaya ako nasabi yan, nasusubaybayan ko po yung kwento ng buhay ni Kuya Robin from the beginning, na walang-wala siya until now na nagkaroon siya ng ganyan kamasaganang buhay. Ni parang magic, but we said that he deserved these things kasi talaga namang ang bait niya. He's very kind and very polite person. Although sinasabi nila pag malasing daw si Kuya Robin ay mawala na raw sa landas. Talaga naman yung alak talaga ay nagbibigay talaga ng lason sa isipan ng tao yan. So hindi natin masisisi yun. Pero hindi naman basta gulero si Kuya Robin. Kung nalalasing, makulit lang. Mayroon talagang ganyan tao. So yung ganyan na pang pastime ni Kuya Robin is hindi na natin pwedeng gawing negative para sa buhay niya kasi gano'n naman talaga tayong tao, mayroon talaga tayong kahinaan. Yun ang kahinaan ni Kuya Robin pag malasing lang siya. So, sorry guys. Ngayon, itong i-concentrate natin yung ngayon kung ano yung nadanas na tatamas-tamas niya, blessing sa buhay niya. Dahil din ito sa kasipagan niya. Hindi naman natin masasabi, tulog ka lang. Paggising mo, mayroon ka ng kotse. Mayroon ka ng motor, mayroon ka ng bahay. Pagsikapan din natin yun, di ba?
kahit na binigay ni Kalinga Prap yan, kasi yon naman ang talagang pakay niya ay mabigyan ng bahay yung taong walang bahay, yung taong hindi maganda yung bahay. So, dito kay Kuya Robin is, sa lahat naman talaga ng beneficiary ni Kalinga Prap ay nakikita natin talagang may bahay. Yun, pinapatayuan talaga niya ng bahay. Bihira lang po, although marami naman na ganito, halos lahat ng mga charity vlogger ay nagaganyan niya ng mga project nila, ang magbibigyan ng bahay yung mga taong kapuspalad. Yun. There's a way na ganon ang way nila sa pagpapagawa, sa pagbablog nila, na matulungan ka, mabigyan ka ng bahay. Kung ako lang, siguro ang pagpapasalamat ko talaga dyan ay hindi na, ewan ko, oras-oras, minutong pagpapasalamat ko nang dahil dyan sa isang charity vlogger na nabigyan ako ng bahay na maganda. Nabigyan ako ng bahay ng tulad ng bahay ng taong mayroong kaya. Ganon. Nabigyan ako ng 2 wheels kong sasakyan. Ngayon, nabigyan na naman ako ng 4 na wheels na sasakyan ko. So, yung tulong sa akin na, kumbaga, para sa akin, yung tulong sa akin ng charity vlogger na yun, ipinahalagahan ko. And I work it out. Kaya nagkaroon ako ng ganyan. Katulad ni Kuya Robin, tinulungan siya. And then, he helped himself na matupad niya yung pangarap niya. Kumbaga, kahit tinutulungan siya, pero nagpupursige pa rin siya ng sarili niya para magkaroon siya kung ano yung gusto niya. Kumbaga, kahit tinutulungan pa rin siya ni Kalinga Prap, tinutulungan niya rin yung sarili niya, umangat siya. Tinutulungan niya yung sarili niya kung ano yung paraan niya para magkaroon siya kung anong mayroon siya. Kung ibig sabihin, through that way, kumbaga, binigyan siya ng idea, binigyan siya ng puhunan ni Kalinga Prap, katulad ng, hindi naman puhunan yung magtitinda, yung puhunan na paano niya yun ma-improve, paano niya yun matatamas, paano niya yun makukuha, paano niya maaangat yung sarili niya. Sa puhunan na yun, nandoon kay Kalinga Prap, yung tinuturuan siya kung ano yung dapat niyang gawin. Dito na lang sa pagbablog ay tinuro sa kanya ni Kalinga Prap. Pero yung pagbablog niya, na kahit galing man yan kay Kalinga Prap ang pagturo, hindi pa rin niya makakalimutan kung saan siya nanggaling, at hindi pa rin niya nakakalimutan na nang dahil yon sa Kalingap, kaya siya mayroon ngayon kung ano ang mayroon siya ngayon. Yon ang kay Kuya Robin. So, hindi po lahat ng mga tinutulungan ng charity vlogger ay kasing sharp ng mind ni Kuya Robin. Kasi si Kuya Robin, ginamit niya kumbaga, Indian na Indian talaga ang mindset ni Kuya Robin. Matalino ganyan naman talaga yung mga Indian Ginagamit talaga yung mindset. Dito lang nga sa abroad, kita mo lang yan madungis dito. Titingnan mo lang yan parang pulubi dito. Pero pag uwi nila yan sa kanila at makita mo yung bahay nila, mansion. Ganyan ang mindset ng mga Indian. Hindi mo yan masasabi dito, ay namumulot lang, nangangalakal dito. Day, for your information, pag uwi niya yan sa kanilang lugar sa Indian, gulat na gulat ka, ikaw social na social dito, pero pag uwi ng mga nila yan sa kanilang lugar, mansion ang bahay. Mas maganda pa sa bahay ng artista ang bahay ng mga yan. Dito nangangalakal o isang hardinero, isa lang silang makita mong madungis, isa lang factory worker dito, na mamasura dito, pero wag ka, milyonaryo yan sa kanila. Yung mindset ng mga Indian ay ganyan. Hindi yung mindset nila, hindi yung tinutuon nila sa masasarap na pagkain, sa yung katulad nating Pilipino, kakain sa mamahaling restaurant, bibili ng mga bag na mamahalin, yung mga branded na bag, bibili damit, sapatos na branded. Road of 10,000, out of 5,000, yan ang kaya ng Pilipino tulad natin bilhin. Sa mga gamit at pagkain tayo,
nawawalan tayo ng pag-asa dahil kung kumakain tayo, hindi lang isang putahe, marami sila. Dal at chapati okay na as long as maipon nila yung pera nila. Ganon ang mindset po ng mga Indian. Ang layo sa mga mindset natin. Kaya nakikita natin dyan sa Pilipinas, bakit mayaman sila kesa sa atin? Bakit ang mga foreigner dyan sa Pilipinas ay mayaman kesa sa atin? Dahil sa kanilang mindset na wala tayong, mayroon naman tayong mindset, matalino naman tayo. Kasi sa lahat po ng nilalang dito sa mundo, ang mga Pilipino ay ang matalino. Pero hindi lang ginagamit ang katalinuhan sa maayos na pamamaraan. Hindi naman sinasabi ko magnanakaw tayo, hindi. Kung ibig sabihin, yung mindset natin ginagamit natin sa katamaran. Hindi natin ginagamit sa ating katalinuhan. Napakatalino ng mga Pilipino. Maraming Pilipino ang marunong mag-imbento. Kahit ano, maiimbento nila yon. Pero dahil lang po na mayroon tayong ugaling katamaran, kaya ganon. So, dito ho sa aking reaction na video, ang masaganang buhay ni Kuya Robin. So, Kuya Robin, congratulations sa iyo sa tinamas ng buhay mo ngayon na you deserve it everything because you are a good person. Napaka-loyal mo diyan sa Kalingap, kay Kalingap Rap. So, deserve ninyo po ang magkaroon ng ganito. So, sa lahat po, i-shoutout ko lang ang mga taong nagpapa-shoutout sa akin. Ang best friend in Italy, ma'am, shoutout sa iyo. Ang RMZ, shout out din sa iyo, ma'am, for always being there to me. At itong CM's Cards, shout out po sa iyo, ma'am. Salamat po. At saka si Felipe Jacinto, nagpapa-shout out din. Shout out sa iyo, sir. At saka kay Anime Reactor, shout out, boss. Thank you so much for everything. So, dito na po magtatapos ang ating reaction video dito kay Kuya Robin. Reaction video ko lang po dahil ako ay nasisiyahan sa buhay ni Kuya Robin. Sana all na lang tayo na tulad ni Kuya Robin. Ako nasa abroad ako pero wala akong 4 wheels, wala akong 2 wheels. I am 20 years here in Bahrain pero wala akong sasakyan. Hindi tulad ni Kuya Robin, 1 year lang may sasakyan niya. So, thank you very much for watching.